Ace, bakit po, ano yung reason behind na tuloy ulit yung Quadcom hearing? Alam nyo, kagaya kahapon, di ba, na kapag sa press con natin, sinabi natin na hindi po tuloy. Dahil nga po, nung Lunes pa ay nagkaroon na kami ng notice of cancellation sa ating hearing na nakaschedule sana ngayong araw na to. Pero dahil nga po may mga impormasyon na nakarating sa amin na ang dating Pangulo ay pupunta at attend ngayon sa ating pagdinig, ay gusto naming i-take advantage yung pagkakataon na nandito siya dahil sa matagal na nga po siyang hinihintay ng ating mga members sa Quadcom na makapanayam, no? At matanong sa direkta mismo mula sa ating mga mambabatas ang ating dating Pangulo. So because of that, no, minsanan lamang ito, hindi na tayo sure kung kailan pa makakarating ang dating Pangulo. We took advantage. Kaya kagahapon ay nakapag-desisyon kami na siguro kahit na iilan lamang ang makakarating o makakadalo ng mga resource persons ay tutuloy na rin po natin itong pagdinig na ito. Pero meron na siyang confirmation. As I speak at this time, wala pa ho kami nakukuhang confirmation na darating ang dating Pangulo. Sa social media lamang po namin na didinig at mula po sa mga dating membro ng kabinete ng ating dating Pangulo. Okay? Ano kay Colonel Garma? Meron po bang communication sa inyo? Dadalhin daw po ba dito? Wala. Hindi, ang alam ko nasa abroad pa siya. Hindi ko alam kung nakarating na siya. But if in case nandito siya sa Manila, ito yung pagkakataon na maka-attend siya dito sa harap ng ating dating Pangulo. Yes, Pinto. Ilang members ng Quadcom na once dumalo ang Pangulo, bibigyan siya ng sapat na panahon. So, ibig sabihin na pag dumating siya, lahat ng mga resource person hindi mo natatanungin at bibigyan siya ng pagkakataon. No, ang aming pong gagawin, kung ano po yung aming nasa agenda, yun po ang aming susundin, no? Isa doon, syempre, yung talagang matatalakay na mga biktima, no, na pamilya ng biktima na na-schedule naman namin na mabigyan din ng pagkakataon na magsalita sa harapan ng Quadcom. Pagkatapos po nun, yung susunod sa agenda ang susundan namin. Kasama na rin dyan yung pagsagot ng ating dating Pangulo sa mga katanungan ng membro ng Quadcom. So itong pag-push through nyo sa hearing, ito po ba ay patunay nyo na hindi naduduwag yung Quadcom? Kasi yun po yung allegation sa inyo kahapon. Alam mo, yung sinasabing naduduwag, hindi ko alam kung kanino galing yun, no? Pero ganun pa man, wala hong naduduwag dito. Hindi ho namin At ito ay, tayo po ay mga civil na mga tao. Meron po tayong mga pinag-aralan. Hindi po dapat humantong sa bastusan, no? Doon po siya nagsasabing naduduwag. Palagay ko, wala hong pinag-aralan yung mga nagsasabi nun. So hindi maiwasan na magmumura ang dating Pangulo at parang kung yung dating ginawa sa Senado para to talk to the people sa anong gagawin ng committee? Well, para sa amin, we will stick with the rules, no, ng ating Quadcom at ipapahayag namin yan, ang ground rules dito. Kasama dyan yung hindi pagmumura, na hindi po tatanggapin ng committee ito ang mga expression na hindi po kaaya-aya sa mga nanonood o sa ating mga kababayan. Kung paano naman kung hindi po pumunta pala bigla si dating Pangulong Duterte? Well, again, we will respect that, no? Kung ganun din po ang kanyang pananaw, meron pong nambubudol dito. Maaaring yung mga lumalabas sa mga vlog na mga ganyan. Sir, do you think Duterte was bluffing and are you just calling him? No, we're not calling his bluff. I don't think he's bluffing. I think he just wanted to take advantage of the fact that he is in Manila at the moment and would like to accept the invitation of the Quadcom. So ito siguro yung pagkakataon. Thank you po. Thank you.